and I quote, "While we all live in a free and democratic Philippines, the freedom of speech also has its limits, especially when harmful content can lead to hate speech and false statements against people." Ayon po sa Public Service Act at saka po sa rules ng NTC, maaari po na mag-motu proprio initiate po ang komisyon kapag meron pong nalalaman ang komisyon na bagay na kailangan pong simulan ng investigasyon. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Napanood niyo ba itong isinagawang Senate hearing or consultative meeting ni Senator Robin Padilla kung saan ang issue niya ay ang pagsuspinde ng NTC sa SMNI sa pag-e-ere dahil sa resolution ng House of Representatives. Halatang halata si Senator Robin Padilla rito. Lumalabas na pinatawag niya ang mga resource persons na ito sa isang consultative meeting para ipakita sa taong bayan na ang pagsuspinde ng SMNI sa pag-e-ere ay para lamang kitilin ang freedom of the press na isang constitutional right ng SMNI at ng mga broadcaster dito sa nasabing network. Senator Robin, napanood mo ba ang nangyaring hearing sa House of Representatives kung saan tinalakay ang di umanong mga violations ng Swarasug Media Corporation or Swarasug Media International o kaya naman ng SMNI? Puro kasi freedom of the press ang binabasihan mo, samantalang yung napag-usapan na violations di umano ng SMNI ay hindi mo man lang nabanggit at hindi mo inisa-isa. Katulad halimbawa, ang pagtatransfer ng shares na hindi na i-report, ang pagre-red tag na madalas nang inireklamo, at yung hindi pagsunod sa KBP rules. Wala kang nabanggit dito. Ang pag-aalab ng damdamin ni Senator Robin sa pagbabanggit na ang malayang pamamahayag ay isa sa mga haligi ng demokrasya. Mismo ang saligang batas ang nangangalaga sa karapatan ng malayang pamamahayag. Meron pong isang katotohanan na hindi natin kailanman maaring baliin. Ito po ang kasabihang ang malayang pamamahayag ay isa sa mga haligi ng demokrasya. Mga kaibigan, mga kababayan, mismo ang saligang batas, ang kataas-taasang batas ng Republika ng Pilipinas, ang nangangalaga sa karapatan sa malayang pamamahayag o press freedom. Hindi na daw pinag-uusapan kung anong network at kung sino-sino ang mga tao sa likod ng network na ito. Freedom. Hindi na po ito usapin kung ano ang network o sino ang mga tao sa likod nito. Ito po ay issue ng mapanganib na landas ng pagsiil sa kalayaan sa pagpapahayag. Totoo ka ba sa sinasabi mong iyan na it doesn't matter kung anong network ito? Ikaw kasi ang isa sa mga nangunguna na kumukundina na masuspinde ng NTC ang SMNI sa pag-e-ere. At hindi naman kaila na malaki ang utang na loob mo kay Pastor Kibuloy at sa SMNI, lalo na nung ikaw ay kumakandidato. Alam niyo po, itong samahan na ito, walang iwanan nito. Ako po, katulad po ng sinabi ni Tatay Digong, ang kaibigan, kaibigan yun. Lalo na kapag kakampi mo pa. Hindi ko po makakalimutan ang ibinigay sa aking suporta, unang-una, ni Pastor Kibuloy. Hindi po dahil sa pogi ako, ha. Kami po, mahal kong kababayan, hinihingi ko po na sana
huwag natin iwan si Pastor. Maraming salamat po. Mabuhay! So wala ba itong favoritism na masasabi? Wala ba itong kinikilingan? Teka lang, Senator Robin, hindi ba galing na rin sa iyo na ang mga issue patungkol kay Pastor Kibuloy ay dalhin na lamang sa korte at wag nang isalang pa sa Senado? Ngayon, inamin mo na ang isyong ito ay nasa korte na. Hangad po nating mapag-usapan sa ating konsultasyon ang implikasyon nito sa ating karapatan sa malayang pamamahayag. Gayon din po, binibigyan natin ng laya ang mga resource speakers na piliin kung ano ang maaaring ilahad o ibahagi sa konsultasyon sapagkat batid naman po natin na ang issue ay nasa ilalim na rin ng paglilitis ng hudikatura. So ano pang dahilan mo para magpa-schedule ka pa ng hearing na ito or consultative meeting na ito? Kung ang issue naman ito ay dapat nandinggin sa korte. Although, alam naman natin na ayon sa batas ay pwede naman talaga magpa-schedule ng hearing at tawagin yung mga resource persons basta hindi ito mag-violate ng right against self-incrimination. Kaya lang, ikaw kasi, Senator Robin, ang bumabaliktad sa sarili mong panukala at paniniwala na ang kason dapat ay dalhin sa korte at hindi na dapat dinidinig pa sa Senado. Ay, hindi po. Huwag po natin i-ignore, no? Dahil ito po ay ang pakiusap po natin, pag-usapan po ito sa korte. Kasi sa court po, yan ay hindi may impluwensyahan yan ng tinatawag natin politically motivated cases. Ano? Kasi alam naman po natin na yung ganitong bagay, hindi natin maiiwasan na magkaroon ng kulay politika. Kasi alam naman natin yung mga naganap noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa administrasyon ngayon. Siyempre, hindi naman po tayo mga bulag. Alam naman natin yun na number one na supporter ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Pastor Kibuloy. Ang rules mo ba ay ayon lamang sa gusto mong iangat at gusto mong ibagsak? Ang nangyaring pagsususpindi sa SMNI ay nakikita mong pagsiil sa freedom of the press. Ng pagsiil sa kalayaan sa pagpapahayag. Disyembre po noong nakaraang taon, nang patawan ng National Telecommunications Commission ng suspensyon ang Sunshine Media Network International o ang SMNI. Nitong Enero, naging indefinite po ang suspensyon ng buong network. Dahilan upang tuluyang mawalan ng access ang mga manonood sa lahat ng mga programa. Pati na rin po sa mga religious programs na umeere sa network. At nagsalita ka pa tungkol sa papel ng mga bayani patungkol sa ating kalayaan. Ito pong ating bayan, ito po ay inukit ng ating mga bayani sa pamamagitan ng kalayaan. Napakahalaga po nung salitang kalayaan. Sapagkat kung wala yan, para saan nandito tayo? Pero naisip mo rin ba yung kalayaan ng ibang tao na nagpapahayag patungkol dun sa mga issue na ito ay may pagtutol dati sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte? At ang karamihan nga sa kanila ay nire-red tag ni Pastor Kibuloy at ng mga kasama niya sa SMNI. Dalawang solusyon ko riyan. Number one, isarado yan. Gumawa ng isang bagong university na i-vet lahat ang mga teachers at saka students. Pangalawa, alisin ang government subsidy dyan sa UP. Gawin na lang secular university yan na ang mag-aaral silang magbabayad ng tuition nila. Baguio City Mayor Benjamin Magalong admonishes Apollo Kibuloy, leader of the religious sect Kingdom of Jesus Christ and owner of Sunshine Media Network International, former Presidential Communications Office official Lorraine Badoy, and surrenderer Jeffrey Celis for accusing him of treason and conspiring with communist rebels. Magalong says the tirade against him is unfounded and baseless and has subjected him to needless and undeserved condemnation. He reminds them that no one is above the law.
He first earned the ire of the SMNI personalities in 2021 with his order to remove materials tagging people's organizations and youth groups as terrorists. Quiboloy resurrects the attacks in his program, which SMNI uploaded on January 14, while Badoy and Celis accuse Magalong in their program on January 9 and 13. Magalong points to his service record of fighting communist rebels and says his loyalty to the government remains unflinching. The Supreme Court finds Lorraine Badoy Partosa, former spokesperson of the government's anti-insurgency task force, guilty of indirect contempt for red tagging a Manila Regional Trial Court judge. In a 51-page ruling penned by Associate Justice Marvic Leonen, Badoy is found guilty of indirect contempt for her vitriolic statements and outright threats against Manila RTC Judge Marlo Magdoza Malagar and the judiciary. It adds that Badoy is ordered to pay a fine of 30,000 pesos and warned against repeating the same or similar acts in the future, or she would be meted with more severe punishment. The former National Task Force to End Local Communist Armed Conflict spokesperson hurled scathing remarks against Magdoza Malagar on social media in September 2022. Her attacks came after Magdoza Malagar dismissed the government's proscription case that sought to declare the Communist Party of the Philippines and its armed wing, the New People's Army, as terrorist organizations. Badoy called Magdoza Malagar an idiot judge who lawyered for the CPP-NPA and even made a hypothetical situation about her killing the judge, but she said she can beg the judge for leniency because she did it out of her political beliefs. The post was later deleted and denied. The court's ruling granted the petition filed by law deans and lawyers. Pinili kong ipagpipalikat ang mga paratang lalo't walang katuturan ng mga ito. Ngunit dahil delikado ang disinformation, lalo kung kakayaan lamang, nagpa siya akong manungigan. Ginagawa ko ito para sa kaligtasan ng aking pamilya, ngunit sana'y makaambag din ito kahit papaano sa pagtatanggol ng press freedom sa kabuuan. Nais ko rin linawin na hindi ako magsasampa ng kasong kriminal laban kay Badoy at Celis sa ngayon. Tutol ako sa criminalization ng libel dahil nagagamit din ito upang gipitin ang legitimong media. Gayunpaman, kailangang pigilan at managot ng mga malisyosong pasimuno ng disinformation. Partikular na hamon ito ng ating panahon, lalo na para sa mga mamamahayag na dapat pumanig sa katotohanan. Maraming salamat. Hindi mo ba alam na minsan nang tinawag ng pansin ng Commission on Human Rights ang SMNI dahil sa pagre-red tag ng ilang mga journalists? Ito, na-issue mo ba dyan sa iyong consultative meeting? Hindi ba ni-red tag din ni Jeffrey Celis ang Philstar.com editor at NUJP chairperson Jonathan De Santos? Na active daw sa underground operations ng CPP-NPA-NDF? Ganyan din ang ginawa nila laban sa former Philippine Daily Inquirer correspondent and former NUJP chairperson Nestor Burgos at saka sa Rappler. Hindi ba may kalayaan din ang mga manunulat na ito na ihayag ang katotohanan kahit ito pa ay laban dati sa Pangulong Duterte? Pero ang pagre-redtag na ginawa ng SMNI ay nagdudulot din naman ng chilling effect sa mga journalist na ito? Bakit hindi mo kaya siya na-issue diyan sa iyong consultative meeting? Natatandaan mo ba, Senator Robin, na naging kritikal ang dating Pangulong Duterte sa Rappler, Philippine Daily Inquirer at sa ABS-CBN? Tingnan mo ang Inquirer. Ang sinasabi ko, sila ang may sabi na pinapatay ko raw ang mga mahirap. Alam mo ang Inquirer kahapon, talagang basura talaga yan. Basta yung eleksyon na kaya, the poor will be killed. Tignan akong mag-islant. Ayaw ko, but someday, hindi ko tinatakot, but someday yung karma nila dadating. Talagang mga ang journalista na. Sabihin ko sa iyo, talagang walang hiya, pati yung ABS-CBN. Because if I have the money na ninyo, nandyan na ako sa gobyerno ngayon and you can request any son of a bitch there sa Central Bank. Tell them to get a statement. Bakit ako magbigay sa kalaban ko? If there is really 200 million sa account ko, I will resign tomorrow. Yan ang hamon ko sa lahat. And if my children would get involved in corruption, I will gladly step down. Yan ang totoo mga inquirer, mga kayo, pati yung ABS-CBN. Basura yung inano ninyo. Dapat may magsabi sa inyo ngayong ninyo, sinubrahan ninyo ang kagalokohan ninyo. Dapat talaga yun. Somebody should say,
na ninyo. Baka takot, sabi, atakihin mo na ako natakihin. Araw-araw, pag makita kitang may-ari, sabihin kita, mukain kita, na mo, bastos ka. Ha? Marami pa ko speculation siya na, may sakit ako na, bakit ang lolo mo hindi namatay? Talaga ito. Oy. Kayong mga Preto, kayong mga Lopez, did your grandfather live forever? Kayo. Pagbuti ang magkababuyan na tayo dito. No, hindi mababuyan tayo araw-araw. Mga bastos rin kayo. Totoo lang. Yung ginagawa ninyo, kabastos. Di ako, kuha ko ng programa araw-araw dito sa PTV4. Bastosin ko rin kayo. Ganun na lang. Pag sinabi mo, editorial mo, sabihin nga, ina mo rin. Para tabla-tabla tayo. Inquirer, you've never been fair. I know that it's supposed to be antagonistic, but fair, you're not. Bastos kayo, pati ABS-CBN, bastos. Bastos talaga. Kasi alam nila, without checking sa the veracity of the truth about pag-eleksyon na, pera-pera na eh. Kung sino yung makabayad ng pera, yun, publish nila. Kaya itong mga mayan, akala mo mga honest to, mga respected members of society. Okay, mukhang pera yung mga yan. Totoo. Kaya ilang mga tao, kasi may-ari ng newspaper, may-ari ng baka atakihin ka. Well, let us see. Yan ang. That's what ails the Philippine society. It's the corrupt media. Yung muka ng Preto, pati Lopez ng pera, at yung simbahan. The oligarchs of this country. Tama ba ito? Kaibigan mo naman si dating Pangulong Duterte. Natawag mo ba ang pansin niya patungkol sa sinasabi ng konstitusyon, lalong-lalo na sa freedom of the press? Nagpupugay ba ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte sa karapatan ng pamamahayag? Yang karapatan na binabanggit mo ngayon sa iyong consultative meeting? Ang sabi mo ay nagpatawag ka ng consultative meeting para maintindihan ng taong bayan ang posisyon ng bawat isa. Pero bakit puro freedom of the press ang dinidikdik mo at tahimik ka sa mga records ng di umanong violations ng SMNI? Ang sabi mo pa nga, walang papanigan. Kahit i-deny mo pa, Senator Robin Padilla, halatang halata yung purpose mo ng pagpapatawag ng consultative meeting na yan. Lumalabas kasi na parang naging press con ng SMNI yung ginawa mong consultative meeting. President of the National Press Club or NPC, Ms. Lydia Bueno. Mr. Chair, we also invited DOJ and Attorney Anthony Abad and they're on their way. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am Comsec. Ako po ay buong puso nagpapasalamat po sa inyong lahat. Sapagkat ang ito pong konsultasyon na ito ay napakahalaga po. Sapagkat katulad po ng sinabi ko kanina sa aking panimulang salita, ito pong ating bayan, ito po ay inukit ng ating mga bayani sa pamamagitan ng kalayaan. Napakahalaga po nung salitang kalayaan. Sapagkat kung wala yan, para saan nandito tayo? Yan po yung esensya ng ating komite na Public Information and Mass Media. Kaya po, sa matagal na siguro po, nung umpisa pa lamang ng issue nito, ilang beses na po tayo na nag-file ng resolution na mapag-usapan po ito sa committee ko. Dahil sa akin pong palagay, itong ganap nito ay dapat ay sa committee ko bumagsak ang Public Information at Mass Media. Sapagkat ang pinag-uusapan po natin dito ay ang kalayaan sa pagpapahayag, kalayaan ng ekspresyon, at kalayaan ng pananampalataya. Tandaan po natin, ang pinakamataas na batas dito ay ang saligang batas. Hindi po tayo pwedeng kailanman
Ang mangibabaw sa atin ay yung normal na batas na ginagawa ng mga senador at congressman. Ang pinakamataas na batas na dapat tayo'y nagpupugay ay ang saligang batas. At yan po, malinaw dyan ang sinasabi ng freedom of the press, freedom of religion, and freedom of expression. Ngayon po, ito pong pagkonsultasyon natin, hindi po ito away. Ito po ay consultation, pakikinggan po natin ang bawat isa. Wala po tayong papanigan. Dahil bilang tayo po ay nasa Committee ng Public Information, ang gusto po natin, maintindihan ng taong bayan ang posisyon ng bawat isa. Sapagkat malungkot man po, aminin, pero talagang yan po ang nangyayari ngayon. Hindi rin po natin makontrol ang mga tinatawag nating na mga trolls, yung mga bayad, ng mga vloggers, na iba't iba na pong impormasyon ang nakakarating sa taong bayan. Hindi po maganda na wala tayong opisyal na pahayag. Hindi po dapat tayo pumapayag na iiwan na lamang natin sa mga vloggers ang isang napakasensitibong bagay, lalo na kapag may kinalaman na po sa kalayaan natin. Ang issue ng suspension ng SMNI na maka-ere ay nabalita naman sa mainstream media. Naibalita rin naman sa news ang halos na 13 violation ng SMNI na siyang pinagbatayan ng House of Representatives para sa kanilang resolusyon na siyang naging batayan ng NTC sa pagsususpinde sa SMNI. Ang NTC ay kasama sa hearing ng House of Representatives kaya alam nila ang lahat ng mga naging sagot ng SMNI at kung paano ito sinagot ng mga abogado at ng mga resource persons ng SMNI. Opo, ayon po sa Public Service Act at saka po sa rules ng NTC, maaari po na mag-motu proprio initiate po ang komisyon kapag meron pong nalalaman ang komisyon na bagay na kailangan pong simulan ng investigasyon. Tama ka, Senator Robin. Napakasensitibo ng issue na ito. Lalo na kung may nayuyurakang karapatan ang SMNI sa kanilang pagre-red tag. Tama ka, Senator Robin, na Commission on Human Rights ang dapat na tumawag ng pansin kung may nayuyurakan ng karapatan ng isang tao, lalong-lalo na sa pamamahayag. Pinakamahalaga. Dahil kayo po, ang inatasan ng taong bayan, ang Commission on Human Rights, sapagkat sa palagay po namin, nung nagmi-meeting kami ng aming mga lawyers, ng legis, sabi namin, kapag ang karapatan mo ay naisang tabi, ang magtatanggol sa iyo, Commission on Human Rights. Pagka pinagbawalan ka na sa iyong freedom of speech, freedom of religion, freedom of expression, palagay ko ang magtatanggol ay human rights. Bakit hindi mo na itanong ang Commission on Human Rights patungkol sa mga pagre-red tag ng SMNI? Lumalabas, Senator Robin, na wala kang alam sa mga napapahayag ng SMNI. Yung kanilang pagre-red tag. Yung mga reklamo na inihain laban sa kanilang pagre-red tag. Nagsalita ang NTC tungkol sa limitasyon ng press freedom. The protection covers myriad matters of public interest or concern, embracing all issues about which information is needed or appropriate. Jurisprudence also held that freedom of expression is not an absolute nor is an unbridled license that gives immunity for every possible use of language and prevents the punishment of those who abuse this freedom. Thus, all speech are not treated the same. Some types of speech may be subjected to some regulation by the state under its pervasive police power, in order that it may not be injurious to the equal rights of others or those of the community or society. To end my message, Mr. Chairperson, I'd like to quote an article I found in the Philippine Star by Ms. Pia Rosas Morato, entitled Freedom of Speech and Its Limitation, published in September 23, 2023. And I quote, "While we all live in a free and democratic Philippines, the freedom of speech also has its limits, especially when harmful content can lead to hate speech and false statements against people.
The president himself has said that Filipinos suffer from misinformation and disinformation, and as a matter of principle, fake news should not have a place in modern society. Yet, as a free press functions as a watchdog and is an integral part of freedom of speech, defamation and inciting to hatred and discrimination is impermissible. Hence, in both principle and practice, some limitations are always exercised. Freedom of the press provides the people a platform for a great number of voices to be heard, but despite that, the fake content industry, which has produced serious effects on press freedom, is turned weakened journalism.